Magandang araw po muli sa ating lahat. Ako po muling samahan niyo sa ating pag-aaralan ngayong araw na 'to. Bago po muli ang lahat, tayo po muna'y manalangin. Aming Amang Diyos, pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa lahat, Panginoon, magandang araw po muli. Dalangin po namin na samahan mo po muli kami sa aming pag-aaralan ngayon sa iyong mga salita, Panginoon. Muli po, bigyan niyo po kami ng wisdom, kaunawaan, Lord, karunungan para maunawaan po namin lahat po ng mga mensaheng nais mo pong iparating sa amin. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord, I pray. Amen. Amen. Yun, magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayon po, muli niyo po akong samahan sa ating continuation po ng ating pag-aaralan po dito sa Book 1 po ng GLC, no? Itong 1 by 1. Ito po, continuation po tayo. Ngayon po, nasa ano po tayo? Second session na po. Ito po yung ang tanging daan ang tagapagligtas. Ito po, ito, tingnan niyo po. Kita niyo po. Yan po ang ating ikalawang session. Yan nga po, no? Ito, mag-start na po tayo. Pero bago po muna ang lahat po, no? Tanungin ko lang po muna kayo. Meron po ba kayong mga paniniwala dati or pamahiin na akala niyo po totoo na iniisip niyo, ginagawa niyo, pero eventually nalaman niyo rin po na hindi naman pala totoo po, no? Gaya nga po yung pag natulog ka nga po ng basa ang buhok, yung lalabo po yung mata natin, tapos akala niyo po dati nung bata pa po tayo, ako po, no, si Santa Claus, kala ko po, siya po yung nagbibigay ng mga regalo sa mga medyas, kala ko po ngayon. May isa pa po akong paniniwala yung tuwing bagong taon, yung papasok po yung bagong taon, tumatanong po ako tumatanong kasi nga daw po tatangkad nga daw po, no, pero parang hindi po yata totoo no. Kayo na po mag-judge kung totoo po yun. Pero kidding aside po, no, ito, mag-start na po tayo. Ito nga po, ang pag-aaralan po natin, ito nga po, yung ang tanging daan, ang tagapagligtas. Ito nga po, no, tignan po muna natin yung mga paniniwalang mali po. Kasi nga po, marami pong mga paniniwala na kala po natin, no, mga tao na yun po yung tamang paraan para po tayo maligtas, no, yung tamang daan. Pero nga po, ngayon, titignan po muna natin kung ano yung mga pagkakamali na yun. Ito nga po, no, unang-una, sinasabi nga po, ililigtas ako ng Diyos, hindi naman ako masama. Po, no? Yung nga po yung mga paniniwala po natin, no, na hindi naman ako masama, hindi naman ako gumagawa ng mali, no? Maliligtas ako, no? Mapupunta ako sa langit, makakasama kong Panginoon, no? Yung nga po yung mga paniniwala natin. Pero nga po, ayon nga po dito sa Roma 3, verse 10-12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Lahat ay lumilihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yun po, napakalino po sa Roma, no? Roma 3:10 verses 12, no? Wala kahit isang matuwid. No, lahat po, no? Walang humahanap sa Diyos. Kung tingin po natin dito sa mundo, tayo po yung mabuti, hindi po sa paningin ng Diyos, hindi natin naabot yung kalbalahatian ng Diyos, no? Hindi po natin nagawa yung tama. Kasi nga po, alam natin lahat tayo nagkamali, nagkasala. Kaya kung sasabihin natin na mabuti naman ako, makakapunta ako sa langit, hindi po, no? Napakalinaw po sa Roma 3:10-12, walang matuwid, no? Lahat po nagpaksama, lahat po tayo nagkamali. Pero may nagkasabi naman po ng iba, no? Hindi naman ako ganun kasama, no? Hindi man ako pumatay, hindi man ako katulad ng iba yung sobrang magnanakaw, sobrang talagang killer, mapatay. Ako naman, mga ginagawa ko naman, mga simpleng kasalanan lang. Pero po, no, napakalino po dito, no? Ayon po sa Santiago 2 verse 10, no? Ang lumalabag sa isang kautusan, kahit tumapad sa iba, ay lumabag sa buong kautusan, no? Napakalino po, no? Hindi natin pwede sabihin na hindi ko naman ginawa yung mabigat na kasalanan Hindi naman ako pamatay, hindi naman ako nangalunya. Nagsinungaling na naman ako Hindi, sinasabi nga po, no? Miski isa po, doon sa mga utos ng Diyos, hindi natin matupad po. Nilabag na natin yung buong kautusan nga po, no? Kaya hindi natin pwede sabihin po na ako'y maliligtas dahil po doon na hindi naman ako masama. Hindi po, mali po yun. Pero naman po, tingnan natin yung pangalawa. Ang sabi naman po dito,
ang kaligtasan ay hindi base sa pagsunod sa mga tradisyon o pagsali sa mga organisasyon. Nga po, no, sinasabi natin, kakala po natin, no, pag sumali ka sa mga organisasyon, sumali ka sa mga tradisyon, ginawa mo yung mga kautusan, lahat po yun, no, sinunod natin, tayo maliligtas. Pero napakalinaw po dito sa Galatia 2:15-16, kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Hesukristo upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yun po, napakalinaw, no? Hindi sinasabing sinunod ko to, maniligtas ako. Hindi po, no? Hindi po ganun ang kaligtasan. No? Ito nga rin po, basahin po natin yung Lucas 18:9-14. Ito po yung talinghaga ng Pariseo at maniningil ng buwis nga po, no? Sinasabi nga po nito, no? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak-hamak ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yun po, napakalino, no? Sinasabi po ng Pariseo, no? Hindi siya ang gaya ng mga tao, pinagmamalaki niya. Sinasabi pa niya, nag-aayuno siya, no? No? Tapos nagbibigay din siya ng 10 niya, 10, no? Pero sabi nga po, no, hindi nga po yun dahilan, no? Hindi po yun nakaligtasan din sa pagsunod dati sa mga kautusan. Hindi po yun dahilan. Hindi po yun ang paraan, no? Hindi po yun ang paraan. No nga po, tingnan po natin yung pangatlo, no? Pangatlo naman. Iniligtas ako ng Diyos kung sapat ang gagawin kong mabuting gawa. Ito pa po isa, no? Kaya sabi, akala po natin, no? Sa paggawa po natin ng mabuti, yan, sa pagtulong natin, sa pagbibigay natin, no? Iba po sinasabi po nila, pagbibigay ako ng marami para po, magkaroon ako ng sa makilala ko ng Panginoon, ganyan, para maligtas ako. Pero napakalinaw po dito sa Efeso 2:8-10 po, no? Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pangipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una paman upang gawin natin, no? Napakalinaw po nito, no? Sa kagandahang loob ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sinabing sa paggawa mo na mabuti, no? Napakalinaw po, no? Dahil lang po, no? Kagandahan loob po ng Diyos, binigay sa atin, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, no? Hindi to mula sa ating sarili. Napakalinaw po, no? Kaya nga po, no? Mali rin po yung sinasabi na kung sapat yung gagawin mo mabuti. Hindi po, mali po. Mali po, kahit anong gawin nating mabuti, no? Hindi po tayo maliligtas kung hindi po natin kilala at hindi po tayo sasampalataya kay Jesucristo. Hindi po tayo maliligtas. Ito naman po yung pang-apat, no?
Sinasabi nga po dito, hindi ako ililigtas ng Diyos dahil napakasama ko. Ito nga po, no, yung mga nauna po, parang siya sabi nila, ililigtas ako dahil. Ito naman po yung pang-apat, hindi naman ako ililigtas, no? Dahil siya sabi nga po, napakasama ko. Ito, marami pong ganyan, no? Akala po nila wala na silang pag-asa dahil nga po sa dami ng nagawa nilang kasalanan, pagkakamali nila, no, nakapatay sila, no, napakarami nilang nagkamali, kasalanan. Ang tingin po nila, wala na po silang pag-asa, no, wala na po sila, talagang lugmok na sila. Pero ito po, pinapakita po dito, no, basahin po natin yung Lucas 23:39-43. Ito po yung magnanakaw sa cross. Sabi po dito, tinuyarin siya ng isa sa mga sanaring nakapako sa tabi niya. Sinabi po, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparasahan din tulad niya. Tama lang na tayo ay parasahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginagawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito, napakalino po, napakaganda, no? Sinasabi po dito, no? Kinilala niya si Jesus, no? Ito po yung kasama po ni Jesus na nakapako po, no? Nung nakapako po siya sa krus, no? Kasama po yung dalawang to, magdanakaw, mga masamang tao po talaga to, no? Pero yung point na po yun, no? Talagang point of death na po, no? Talagang kinalala po siya nung isang magnanakaw doon. Sinabi pa nga po niya, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na, no? Ang galing. Ibig sabihin nun, talagang kinilala niya si Jesus, tinanggap niya na Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga po kasi niya, no? Kilalanin mo ako pag naghahari ka na, no? Tinanggap niya po, kinilala niya si Jesus, no? Ni man sinabi ni Jesus na, sige, kakalagin ko yung pako sa kamay mo, sa paa mo, bumaba ka, gumawa ka ng mabuti, tumulong ka, ayusin mo yung buhay mo. Hindi, no? Sinabi ni Jesus, no? Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso habang nakapako siya, no? Ngayon. No? Hindi po siya gumawa ng mabuti. Wala po siyang kinilos, eh. Ang gandang example nga po nun, no? Yung kamay niya nakapako, no? Kita-kita po natin kamay, may pako pa. Paano po? Paano siya kikilos? Paano siya gagawa ng mabuti? Wala po, no? Pinapakita po dito, no? Na talagang napakabuti ng Panginoon, no? No? Hindi niya kailangan yung gawa natin, no? Sasabi nga po, no? Hindi po masama yung gawa. Hindi po masama yung mabuting gawa, no? Kaso, yun nga po ay, no? Resulta na po nung pagtanggap natin kay Jesucristo. Yun po yung resulta nun. Kaya nga po dito naman, tingnan naman po natin ano ba yung pananaw ng Diyos sa kaligtasan. Ano ba yung pananaw niya, no? Para sa kaligtasan natin. Ito nga po, ayon nga po dito sa awit 103, 8-13, ang Diyos ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Hindi katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak, ganun siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ito, napakalinaw po, talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon ng Diyos, no? Gusto niya tayong iligtas, no? Inaalis niya yung mga kasalanan natin mula silangan hanggang kanluran. Magdulo-dulo po yun, pero gusto niya alisin, no? Gusto niya tayong iligtas, no? Sinasabi ka dito, no? Kung gaano nahahabag ang Ama, no? Ganun nahahabag ang Panginoon sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Kaya yan nga po yung pananaw niya para tayo maligtas. Kaya gusto niya tayo maligtas kasi mahal na mahal niya po tayo, no? Kasi marami pa nagsasabi, hindi. Ang Diyos, malupit, baka magagalitin. Hindi po, no? Mahal na mahal tayo ng Diyos, no? Gusto. Kaya nga niya pong inaalay si Yesu Cristo, no? Ang kanyang bugtong na anak kasi mahal na mahal niya po tayo. Kaya nga po, yan po, nakita niyo po, talagang sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon.
Kung ngayon po, napag-aralan na po natin to, no, yung mga maling paniniwala para sa tayong maligtas. Ngayon po, yun ang pag-aralan natin, ano po ba talaga o sino po ba ang tanging daan upang tayo maligtas? Kasi napag-aralan na po natin yung mga mali, no? Maling paniniwala. Hindi po yun ang paraan para tayo maligtas. Kung hindi nga po yun, ano po ba ang paraan para tayo maligtas? Ito nga po, napakalinaw. Sinasabi nga po nito sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa ang gandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ano po sabi? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Ito po ayon sa Juan 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito sinasabi po, no, ibinigay niya ang kanya kaisa-isang anak. Sino po yun? Si Jesucristo, no? Pinadala po sa mundo, namatay, pinako sa krus, no? Para po sa ating mga makasalanan. Paano po? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, no? Yung sabihin, tanggapin po natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, no? Hindi po yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa mga kautusan, no? Hindi po yun, no? Hindi ko po sinasabing masama po yun. Inuulit ko po, no? Hindi po masama yun. Maganda po ang gumawa ng mabuti. Mas magandang sumunod sa kautusan ng Diyos. Pero sinasabi ko nga po, no? Hindi po yun ang paraan, no? Si Jesucristo lang po ang tanging daan para tayo maligtas, no? Siya lang po ang tagapagligtas. Maniwala, sumampalataya tayo kay Jesucristo upang tayo maligtas. Tapos, lahat po nung magandang gawa na yun, lahat po nung maayos na gawa na yun, lahat po yung pagtulong, lahat yung kabutihan, yun po ay resulta. Resulta po yun ng ating pagsunod, pananampalataya natin kay Jesucristo. Lahat po yun mangyayari sa buhay natin kung tunay tayong sasampalataya at maniniwala kay Jesucristo. Yun po. So, ngayon po, no, nalaman na po natin kung ano po yung mali at tama, no? Nalaman na po natin. Ngayon alam na po natin na si Jesucristo lang po ang tanging daan, ang tagapagligtas para tayong maligtas. Ngayon po ba, tatanungin po kayo mga kapatid, handa na po ba kayong tanggapin si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung handa ka na po, sabayan niyo po ako sa aking pananalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at inihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging kalugod-lugod sa iyo. Amen at amen. Yun, maraming salamat po muli mga kapatid. Salamat po at sa pagtanggap niyo po, no? Jesucristo. At I pray nga po na tunay po na matanggap niyo po si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, kasi nga po, ulitin ko po, no? Talagang kakaibang experience po talaga yung mararanasan niyo pag nasa buhay niyo po si Jesucristo. Talagang kakaiba po. Ibang feeling, ibang pakiramdam. Mababago po talaga lahat po mababago sa inyong buhay. Maayos po. Salamat po muli mga kapatid sa pagsama niyo po sa akin. Bago po lahat, tayo po muna mag-closing prayer. Aming Amang Diyos, maraming salamat po muli sa pagsama sa amin sa pag-aaral namin ngayon. Salamat po sa wisdom, kaunawaan, karunungan na muling pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Dinalangin ko nga po muli, Panginoon, na lahat po muli na nakapanood ng video na to, Lord. Itas mo puso nila, Lord. Tulungan mo po sila na lalo po sila mag-grow sa pagsunod at pagkilala sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami lahat, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Yun, muli. Maraming salamat mga kapatid. At inaayahan ko po muli kayo sa
Next week po ulit sa ating pag-aaralan po sa ikatlong sesyon naman po nitong GLC1. Muli po, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin. Muli po, to God be the glory. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po.